Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kasing like-minded at mga kapatid. Welcome back dito sa panibagong vlog na aking gagawin tungkol nga sa story, the real story ni Jesus Christ. So ngayon, ito yung magiging unang yugto ng ating pag-uusapan tungkol sa librong ito. So ipapaliwanag ko sa inyo dito o iisa-isahin ko yung bawat salita na sinabi niya o naisulat dito sa abot na aking makakaya, at ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo na kung saan mas madali nating o madali nyong maintindihan. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Roger Claserna, at yun na nga ang pag-uusapan natin muna ay dito sa book na ito. At uumpisahan ko muna dito muna sa part na kung saan sinabi niya ay you find yourself reading this. Hindi sa page 1, kundi dito sa page 214. Para sa mga nanunood na bago pa lang at sa manunood nito, ito yung isa sa pinakamagandang unahing maintindihan o mauna nating maunawaan kung bakit nyo ito napapanood ngayon, at kung bakit ko nabasa to, at kung bakit ko isinishare sa inyo to ngayon. So ito ang sabi ni Jesus Christ. Kung nakita mo ang sarili mo na binabasa ito, ibig sabihin pumunta sa iyong book na to ng may rason, dahil ito ang iyong lingwahe. Itong librong to ay nagsasalita sa iyo. Ngunit kung ibang pathway ang ginagawa mo, hinding-hindi mag-aapil sa'yo ang book na to. Kahit itong video na to, never mo itong mapapansin, hindi mo ito ma-appreciate. And you will not pick it up. Hinding-hindi mo rin ito mapipick up itong book na to. Katulad ng sa vlog ko, hinding-hindi nyo mapapanood to. Dahil hinding-hindi siya magbabibrate sa iyong resonance. Kung yung vibration ko, hindi rin siya magbabibrate sa'yo. Itong book na to, since nakuha ko siya, kaya ako siya binili, kasi nagre-resonate sa akin ang vibration ng book na ito. Ibig sabihin, ang vibration ni Jesucristo. In the moment na pinapanood mo ito, ibig sabihin, nagbabibrate ang resonance ng energy na to sa'yo. At kung hindi man ito nagbabibrate sa'yo, never ever mo daw ito makikita. Sabi pa dito, for those of you who are reading this tells you that you are on this frequency. This tells you that these words speak to you. These words resonate with you. Sa Tagalog, para sa mga taong nagbabasa nito, ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa frequency nito. Nasa frequency ako nito. At binabahagi ko sa inyo, ibig sabihin nasa frequency ka rin nito. At sinasabi din nito na ang mga nakasulat dito ay nagsasalita sa iyo. Na ngayon, ako ang nagsasalita para sa inyo. At ang mga salitang ito ay nagre-resonate sa amin. At itong mga binabahagi ko rin sa inyo, for sure, ay nagre-resonate din. So yun yung pinakagusto kong unang sabihin dito sa book na to. Sana, na bago natin umpisahan palagi ang vlog o panoorin ito, ay mapakinggan nyo ito ng paulit-ulit. So ngayon, umpisahan na natin ang totoo at kung ano ba talaga ang una nating dapat malaman sa librong ito. So umpisahan ko pong basahin ang tungkol sa another introduction po. Yung first introduction na ginawa ko kasi ay tungkol yun sa sarili ko para maging aware kayo bago yung panoorin itong vlog na to. Ito naman, introduction na wala ng filter, galing po mismo kay Jesucristo. Okay, umpisahan ko po. Iisa-isahin ko yung bawat word. Itatagalog ko siya base sa kung paano ko siya naunawaan, na kung saan yung common at lower words lang ang gagamitin ko para mas madali nating maunawaan. At kung sino man ang manood nito, kahit sino man sila, ay madali din nilang makuha ang ibig sabihin na gustong ipahayag ng librong ito. Okay? So, umpisa na natin ito siya. I am returned to connect with the world.
Bumalik ako sa mundong ito para kumonekta muli. I have come to speak to you as a group. Pumunta ako dito para magsalita sa inyo as a group. As a species, as a group of consciousness that exists on this plane at this time. Plane daw. Okay? So medyo nakakalito. Plane, aeroplano? No, it's not. Ito kung saan tayo ngayon. Pumunta siya dito para magsalita as a group. Ibig sabihin, hindi lang talaga siya nag-iisa. Or as a species, as a group ng consciousness. Group ng consciousness. Hindi lang mga sa isang consciousness. Marami yan. That exists. Nag-i-exist ngayon sa kung nasaan tayo sa panahong ito. The stories in this book are not for recreation. So, ang book na ito ay hindi para sa recreation. Sinabing recreation, akala ko i-recreate mo, hindi. Parang alam mo yung something na may gagawin ka para to enjoy. What is your recreation? Di ko na-get yan dati. Recreation something like parang hobby or what? No. But, hobby or to entertain nyo. Kundi, they are to clarify and heal the split. Sinulat to para ma-clarify at ma-heal, mapagaling yung na-split na hati. Distorted perception, yung nasirang perception, yung kung paano mo siya inintindi o tinignan. That many of you are walking around with. Na kung saan marami naman talagang tao na distorted ang mindset o yung pag-iisip pagdating dito. Base sa kanilang paniniwala at natanggap impormasyon. Pangalan niya, next sabi niya, my name is Jesus. Yes, marami tayong nakakalam yan sa pangalan. Pero yung totoong storya, dito natin talaga siya mas malalaman. This is very exciting opportunity for me as this being that you know as Jesus. Excited siya, siyempre kasi ang mga nakakapanood nito, lahat ay kilala ang taong yan na nasa likod ko na naging simbolo ng pangalan ay Jesus. Pero sabi niya, I am at work at many places. Hindi lang dito, marami pala, many times, at many dimensions. Hindi lang sa dimension natin, kundi sa ibang dimension din. Hindi lang ito yung place na kung saan pinapakita niya ang kanyang personality. Sabi niya, I use my mental and spiritual connections. So, ginagamit niya ang kanyang mental at spiritual connections all the time, all over the world. So, ginagamit niya yon sa lahat ng oras sa buong mundong ito. For there are many beings who call my name. So, hindi lang tayo, kayo na nanonood, ang tumatawag sa kanyang pangalan, kundi napakaraming tao ang nagtatawag sa kanya. Sabi niya pa, there are many beings who misunderstand what it is I stood for. Maraming tao o katauhan ang na-misunderstand, hindi naunawaan ng maigi kung ano ba ang kanyang kinakatayuan noon. Ano bang in-stood niya? Ano ba ang gusto niyang ipakita talaga sa atin? For what I represent, ayun na nga. Kung anong gusto niya talagang ipakita sa atin. And this is why this book is being written. Kaya itong book na ito ay sinulat ngayon to clarify the message and to educate these beings. Upang magkaroon ng clarification sa mensahe at also tayo ay maturuan, may educate base sa talagang katotohanan na nangyari at kung ano bang gustong ipakita sa atin ni Jesucristo. This was not my name in my lifetime. Hindi pala ito ang kanyang pangalan sa kanyang lifetime. Ngunit, gagamitin niyang word nito. But I will use this word. Kasi nagtitrigger siya. Ibang klaseng trigger na ito. Tuwing sinasabi yung pangalan niya, nagtitrigger ng kaligayahan, nagtitrigger ng fear, nagkukos ng matinding confusion. Sabi dito, cause great confusion and anger in its spoken form. Totoo, may mga taong pag nababanggit ang pangalan niya nagagalit, nagbibigay ng matinding lito base sa kung anong naunawaan niyo sa kanya at takot at syempre may ligaya din. So sabi niya dito, there is no reason for a word or a name
So walang rason sa salita o sa pangalang ito para magkaroon ka ng takot, ligaya, hatred, at judgment. This gives you an idea that the name has been misused. Ito ay magbibigay sa iyo ng idea para maintindihan mo na ang pangalan ay nagamit ng hindi maayos, na misuse. Dahil ang pangalang ito ay naka-align sa sinasabing love with peace, with joy. Ang pangalang ito ang bring these feelings to the surface. Ibig sabihin, yung feelings natin ay ilalabas niya sa surface. Ito sa kung nasaan tayo, ito. In my surface right now. Hindi sa may loob at ilalabas niya. In the surface, from inside to out. Surface. And sabi pa niya, my name has been contaminated and used to commit crimes. Tingnan mo yan? Ang pangalan niya ay na-contaminate na, nadumihan na, at ginamit para sa crime. Ginamit din ito to subjugate people. Alam mo yung masupil ang tao. Ginamit ang pangalan niya para masupil ang tao, mapigilan. Ginamit din ang pangalan niya to spread lies and also to deceive. Ibig sabihin, maloko ang milyong-milyong tao, millions of people out of their true heritage. Ibig sabihin, maloko ang milyong-milyong tao para malaman ang totoo kung ano ba talagang meron sa iyo. Heritance, kung ano ba talaga. Na kung saan ay sinasabi niyang ikaw ay isang divine, ikaw ay isang creative, at isa kang joyful existence. Next page. Now, this seems a heavy and hard subject to talk about. Yep, it's true. Parang ang hirap pag-usapan at mabigat ang subject na ipinapaliwanag dito. Ngunit ito ay napaka-importante. Very important that the truth of my existence becomes known. Ibig sabihin na mas magandang maintindihan natin to, ang bigat ng subject na to, upang maintindihan natin ang katotohanan kung bakit siya nandito noon. Anong totoong reason? For there are many, marami dyan, sabi niya, I am sorry to say, kung sino man ang nag-labor under misconceptions, sino man ang nagtrabaho para spread itong mga misconceptions, mga maling conceptions sa kanya at falsities, mga false information of what I was, kung ano man talaga siya, what my life meant, kung ano talaga ang ibig sabihin ng buhay niya, at kung anong klaseng journey ang ginawa niya. There have been fabrications. So napakarami na pong fabrications ang ginawa. There have been distortions. And meron ding sinasabing out and out lies. Mga lumabas na mga kasinungalingan. Out lies. Mga inilabas na hindi totoo. Mga sinabing mga hindi totoo. Guys, kung meron man akong nami-misinterpret dito, you can comment it. Bigyan niyo po ako ng additional para mas maintindihan ng ibang tao na nandito na nanonood. Tulungan po tayo para mas maintindihan ng bawat isa. Ini-interpret ko po siya base sa aking vocabulary na kung saan maipaliwanag ko po sa lahat ng level ng klase ng tao. Hindi po sa mga taong may kakayanan lang para maintindihan ang taas ng level ng kanilang mindset. Kasi may mga taong mataas ang vocabulary, may mga tao ding mababa ang vocabulary, at may mga taong sakto lang. Kaya ang language po na aking ginagamit o binibigay sa inyong Tagalog na word ay kung hanggat maaari ay maintindihan po ng lahat. Kasi may mga nagsasuggest ko dyan minsan na dapat sinabi mo ganito, dapat ganito yung sinabi mo, dapat ito, yung word niyan dapat ganito yan. So may mga words kasing esoteric. Pag sinabing esoteric, yun ay para sa mga taong sila lang dapat na nakakaalam or malalim kasi spiritual siya. Well, not necessarily. Ngayon ang ipaliwanag natin para tayo lang makaunawa. Dahil ang goal at intensyon ng vlog na ito ay maituro po sa lahat. At maintindihan din po ng lahat. And lastly, magamit po nila ang informasyon sa kanilang personal na buhay. Okay, tuloy po tayo. So sabi niya, there are of course some truths sprinkled in there.
So sa mga iba naman na nagbibigay ng outlies, merong sprinkle. Parang, alam mo yung asin, pag ginano mo, sprinkle lang, ginano mo, sprinkle of truths na meron naman daw. And so, I am here to channel through this one we call Tina. Kaya si Jesus Christ, pumasok siya at ginamit niya as channel ang katawan ni Tina. Yung author na nagsulat ng book na to, si Tina Louise Spalding. This one we call the Dear One. Tinatawag nila siya as Dear One. Siya ay isang vessel na kung saan, isang vessel o isang katawan na inoffer niya kanyang sarili physically para mag-transmit, no? Yung from spiritual to dito, ang information na kung saan nanggagaling sa spiritual world, no? Para ma-import ang sinasabing yun nga, spiritual, mental, and emotional, and physical health. Ino-offer din ni Tina yung kanyang katawan bilang maging isang mikropono, isang magnifier, or isang megaphone, or as a producer ng material out of the goodness. Ibig sabihin, para sa kabutihan ng puso at arrangement na ginawa niya para sa ating lahat upang mas spread, no? May bahagi sa lahat yung salitang ito na galing sa non-physical sa pamamagitan ng kanyang boses upang mapakinggan natin o marinig habang nandito tayo sa mundong ito. We are here to give you relief from your misperceptions. So nandito sila ngayon upang matulungan tayo o magkaroon ng relief o ginhawa sa mga kamaliang impormasyon na nakuha natin. We are here to align you with truth so you might not suffer anymore. So nandito sila upang i-align tayo sa katotohanan para hindi na tayo mag-suffer pa o mahirapan pa. These histories, these stories, and these lies and fabrications ay nagdi-distort, distort your ability to connect with divine information. They distort your ability to relate sa ibang human beings in a kind, compassionate way. Sinabi niya dito, as long as merong lie o kasinungalingan na tumatayo na wala man lang contradiction, as long as nandyan sila at walang boses na nag-speak up para sabihin ang totoong story, itong lies na to and misconceptions, itong untruths, mga hindi makatotohanan, ay patuloy na mag-continue para ma-distort. Alam mo yung masira, mabago, alam mo yung hindi ka makakonect sa taas. At para ikaw ay mabuhay ng honest, totoo, kind, mabait, caring with people, maalaga sa mga tao, and who think they are doing the right thing because they are reading the Word of God. That is not the truth. So marami kasi di ba sinasabi, this is the Word of God, na which is puro pala ang truth. Nakakala natin yun na yung pinaka-honest, kind, and caring people. Pero may distortion pala doon. Distort. May another, parang kung sa signal ba, kung naalala nyo yung radyo, di ba, pag naghahanap ka ng signal, may parang static na tumutunog. Pshh, yun yung distort. Para ma-distort ang connection nyo sa totoo, sa katotohanan. Ito na. The Bible is not the Word of God. Ulitin ko po, nakasulat dito. Yun, the Bible is not the Word of God. Hindi po ako nagsabi, hindi po ako nagsulat, si Jesus Christ po. For there is much death. Pansinin nyo, nga naman, sa daming religion, sasabihin nila, this is the Word of God, pero ba't maraming namamatay? Takang-taka na rin ako niyan dati. Bakit ang religion, maraming nagpapatayan, maraming nagtatalo, ba't kailangan maraming makipaglaban base sa kanilang paniniwala? There is much killing and there is much judgment. Yun, isa pa yan. Diba? Hindi lang yung killing but also panghuhusga. Alam mo yung tipong makikipagtalo talaga at huhusgahan yung bawat paniniwala ng bawat isa base sa kanilang naikondisyon sa kanilang isipan o naging paniniwala. Narrow-mindedness.
yung pagiging makitid ng isip, and cultural distortion. O, isa pa yan, yung culture natin na nagdi-distort, hindi lang sa Pilipino but also sa buong mundong ito. In that book that do not apply in God's world. Yun nga po yung Bible. Na kung saan nabibigay ng distortion, culture, at kung ano-ano pang takot or what, na kung saan hindi naman nag-a-apply sa totoong sinasabing God's world. They do not apply in the world of the divine. Hindi po sila nag-a-apply sa mundo ng divine. The higher realms of light and love and joy and creativity. These are human stories. I hope sana maintindihan natin to na ang Bible, these are human stories. Ginawa lang po, inistorya lang po that have passed through the lenses of many men. Ibig sabihin, ano yung lens? Diba yung camera natin may lens yan, yung parang nag-zoom. Basta salamin yan, it's a lens sa mata, contact lens. So ibig sabihin, dumaan na sa maraming mata o perception ng iba't ibang klaseng tao to become a story. And unfortunately, few women o konting mga babae lang. These texts, these stories that you call Bible is distorted po by cultural prejudices and power structures. You are now oblivious of. Lalim na. Sabi, cultural prejudices and power structures. Na kung saan ikaw ay oblivious. Na sobrang dapat yun ang sundin. So, paano ko ba tatagalogin to? Distorted by cultural prejudices eh. Di ko maalam pinaka-word ng prejudices. But, it's like, parang ano na siya, na-distort or na-edit sa pamamagitan ng binase sa culture. At syempre, sa power structure na kung sino makapangyarihan noon hanggang ngayon. Na kung saan ay kinahalinan ng maraming tao at pinaniniwalaan. So, I have come at this time, in this place, all through this being, to speak my truth. To speak the story of my life. There are those traditional religious circle who will say, totoo to, nakasulat po dito, marami mga religion dyan na maaaring nakakapanood dito na sasabihin, ano yung pinagsasabi mo? Sinabi nga rin dito na sasabihan si Tina Louise Spalding na this woman speaks blasphemy. That's blasphemy. Di ko dati mag-get siya na ibig sabihin ng blasphemy. Nung tuwing kung napanood niyo yung 300, yung parang warrior something, that's blasphemy. Puro blasphemy yung ginagamit na word. It's blasphemy. Ibig sabihin, hindi yan mga totohanan. Parang gumagawa-gawa ka lang ng storya. Hindi siya totoo. And that she is possessed by the devil. Tuwing every time na nako-contradict mo kasi ang nagiging paniniwala ng ibang tao at hindi sila open kasi inisip nila na yun ang pinakatama, ito yung pangontra nila. Sabihin nila, blasphemy yan, hindi yan totoo, at maaaring ikaw ay napoposes ng demonyo. yun. Ito rin na, nasa book. Ito, binabasa ko. Tayo na po mag-host ganyan sa akin. At sa mga lalo sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, mas maganda mapanood nyo muna yung mga previous vlog ko bago kayo umabot dito o bago nyo kuhusgahan. So, but this is not the case. This being of a high vibration after much prayer. Ang dami kasi yung ginawa talaga ni Tina Louise Spalding. Ni-research ko rin kung yung mga ginawa niya. Yung history narinig ko rin. And consider meditation and spiritual work. Maraming spiritual work. Kaya sobra akong na-inspired sa mga ginawa niyang spiritual work. Yung prayers yun as well, tsaka yung meditation. Para maabot niya ang higher vibration ni Jesus Christ. At ngayon, ginagamit ni Jesus Christ ang katawan niya para ma-spread sa atin. Ito, mabasa ko to at para mabahagi ko sa inyo to. More than many of you who stand in judgment of her. Habang siya ay, sinabi nga dito na si Tina, nagsikap, more prayers, more meditation, more spiritual work ang ginawa niya, ay hinuhusgahan pa rin ng maraming tao. She has practiced the art of forgiveness. Pinaraktis niya ng todo yung art of forgiveness. Actually, matindi talaga. Kahit ako nga rin, nagiging challenging sa akin yun. Sabi ko, ano bang pinakatamang art of forgiveness?
I'm still on the process, but I'm already on the way. Hinahanap ko siya. The art of creativity and the art of honesty and self-expression to a higher degree, and has, through this practice, na-clear niya, cleared the way of this communication. Kasi kung sasabihin, di ba nga sinasabi natin, kung ang Diyos ay nandyan palagi, kung nandyan lagi si Jesus Christ na sa ating tabi, kung nandyan yung mga spiritual guide natin at mga anghel, ba't di natin sila naririnig? Kasi nga, marami pang mga uncleared o hindi pa klarong communication sa atin. Marami pang static sa isipan natin na kung saan ipapaliwanag din dito. Pero siya, ang dami niyang ginawa na para maklear ang mga ito, yung mga kusang nagsasalita sa isipan, pinaractice niya todo yung forgiveness prayer, yung creativity, yung self-expression, yung pagiging honest. Hindi siya madali sa totoo. Lalo't na-condition tayo, di ba? Mari ikaw rin, nanonood niyan dito, na-condition ka rin. Kasi kung ikaw ay nakikipag-usap na sa higher dimension, or let's say angels, or connected with the spiritual beings, for sure, hindi mo mapapanood to. O kung napapanood man to, ibig sabihin, mag-agree ka sa akin. Pero kung in a way na nararamdaman mo lang siya, then it means at some point may connection ka sa kanila. Hindi lang natin sila naririnig, nagpaparamdam lang sila sa atin. Ayun. So ngayon, do not point a finger at her and attack her in any way, for she is clearer than those who attack her. Ayun po. So ibig sabihin, kung sino man na nag-a-attack sa akin dito, mas klaro po ako sa inyo. Tulad sinabi dito, kung sino man nag-a-attack kasi kay Tina Lewis, huwag niyo siyang atakihin dahil she is clearer than those who attack her. So ganoon din po ako. Klarong intention ko, binasa ko ng maigi to, hindi ko ng maigi, pinaklaro kong isipan ko, pinapractice ko ang sarili ko, ng forgiveness practice, araw-araw, lagi-lagi, for almost months na. Ang dami kong ginagawa sa sarili ko para mas lalo pa akong maging klaro at pinapractice ko pa ng todo ang honest ko, kasi meron pa akong part of me na like, nasa part ako ng pag nakikipag-deal, kasi kailangan ko laging sabihin o umayon sa topic ng isang tao at hindi ko na-express ng maigi at ng tama o ng totoo kung ano pang gusto ko sabihin sa kanila. Nagkakaroon ako ng resistance. Yan pa yung ini-improve ko talaga sa sarili ko. Which is, pag ako pag-usap sa ibang tao, hindi lang napapansin, I'm always in control of the conversation. Kasi aware ako kung ano ba ang mga topic na kailangan kong sabihin para mas lalo silang ganahan at magkwento at isabihin sa akin lahat ng impormasyon nila. So may ganoon po ako nagawang ability. But the thing is, after na napapansin ko, hindi ko na ma-express kung ano ba dapat kong sabihin, kasi nagkakaroon ako ng resistance na baka mamaya sila ay masaktan ko, ma-offend ko, ganon. Kaya nga sabi, ang pinakamahirap talaga sa lahat is to tell the truth. Yung totoo. Kahit sa mga anak ko, kung sino mang kasama ko sa buhay ngayon, mga friends na nakasanayan na, hindi mo masabi ang totoo. But I'm on a process. Pinapractice ko yan. Ipapractice ko pa ng todo hanggang sa mas tumaas na itong energy ko at tuluyan ko na talagang ma-surpass itong resistance na nagre-resist sa akin. So tuloy ko. Yun nga, those who attack her even in thought. Ayun. So hindi lang through words, through nag-attack, hindi lang through comment, kundi pati na rin sa isipan. Kasi after nito, pwede yung isipan mo, ina-attack na ako. At kung alam mo kung ano yun, yun yung ego. May nagsasabi na nang pinagsasabi nito. Show a lack of clarity and lack of understanding of my teachings. So kung ina-atake niyo ako, o ina-atake niyo itong libro ito, o kung sino man nag-atake sa kanya before, o hanggang ngayon, ibig sabihin, nagpapakita ito ng kakulangan sa clarity. No? Yung klarong impormasyon at klarong unawa sa kung ano ang itinuturo ni Jesus Christ. So, if you stand in judgment of this being, o kung ikaw rin ay tatayo dyan at para husgahan itong si Tina Lewis o kahit itong vlog na binibigay ko sa inyo, then you are close-minded. Open-minded ka ba? Yan ang sabi ko noong una para sa networking, di ba? Close-minded ka ba? Yan. So kung ikaw ay manghuhusga dito sa sinasabi ko sa inyo, tinibig sabihin, you are close-minded. You are not practicing the principles.
that I thought when I was transformed on this physical plane many years ago. Kasi kung aware talaga tayo sa totoong teachings ni Jesucristo, kaysa sa nakinig lang tayo sa sinabi ng Biblia o sinabi ng tao na kung saan distorted na, at ikaw ay nanghuhusga ngayon, at ikaw ay nagsasabi ng kung ano-ano sa akin, ibig sabihin, hindi mo talaga alam. You don't know what you do not know. You think you know. Akala mo alam mo, but actually you're not. Na kung saan ang itinuro ni Jesucristo ay supposed to be nandyan. Kasi kung talagang alam mo yun, hindi ka manggaganyan. Okay? You are practicing the energy of the ego. Kung ikaw ay nanghuhusga, ikaw ay nang-a-attack, even that is words o gamit mo man ang isipan mo, ibig sabihin, ginagamit mo ang energy ng iyong ego. And the material world. Punong-puno kasi tayo ng material world. Lahat yan ego. Hangad mo, pagkaroon ng magandang bahay, magandang sasakyan, maraming pera. All of them are ego. Yung mga pangarap mo na sobrang desire mo, all of them are ego. Anyway, continue natin. And your self-righteousness is evidence of your lack of awareness. Alam mo yung sinasabing, meron akong ebidensya. Ito yung sinabi ni ano eh. Matagal na ito eh. Napatunayan ko na eh. Ito talaga ang totoo eh. So yun. Ibig sabihin, kung meron kang self-righteousness, na ikaw talagang tama, ibig sabihin, ito yung ebidensya na magpapakita na ikaw ay kulang pa sa awareness. In Tagalog, kamalayan. You're not awake. Or you are half asleep. O akala mo gising ka, but actually you're sleeping. Or may automatic lang na tumatakbo sa isipan mo, kaya nasasabi mo yung mga ganyan. Kasi hindi ka aware. Wala kang malay sa mga sinasabi mo at iniisip mo. So yun yung ibig sabihin nun. Nagpapakita na ebidensya of your lack of awareness. Your lack of elevation in the vibrational sense. Elevation, yung pag-angat ng iyong energy sa iyong sarili or ng iyong vibration. So, if you come to this book, na si Jesus Christ na nagsabi po, kung ikaw ay pumunta sa librong ito, or kung kayo ay pumunta sa video ito, na pinapanood, na ito ngayon, with an air of judgment, napuno ka ng hangin. Sorry, hindi pala yun. Kung merong hangin ng panghuhusga, or air of judgment eh, nakasulat. Superiority. Oh, may superiority ka ba dyan? Na kumbaga eh, hindi, o dapat ang taas no, superiority, akong tama. Yan. Or dismissal. Hindi ko lang pag sila dismissal daw siguro, hindi ko mag-gets. But anyway, dismissal daw. Know that these are reflections on you rather than on us. Tindi, no? So, kung ikaw ay may pagkamaangas o ikaw ay may pagka-judgmental at huhusgahan mo at atakihin mo ko sa mga sinasabi ko o ito sa mga sinabi sa book na ito o kasi mo nagbabasa nito na hindi matanggap to, marami mga sinasabing hindi magaganda, ibig sabihin lahat ng ito ay reflection mo. Reflection mo. Hindi ko. Hindi ni Jesus Christ. Hindi ni Tita Luis. But ang sinasabi mo ay nakikita mo galing sa'yo. Ikaw yung pinagsasabihan mo. Tuwing nagko-comment ka o magko-comment ka na hindi maganda, pagsasabihan mo ko ng hindi maganda, ibig sabihin, sinasabi mo sa akin kung ano ka talaga, kung sino ka. Kasi yan ay reflection mo. Itong pagbabahagi ko sa inyo nito, ibig sabihin, it is my reflection. Nagre-reflect ng todo sa akin to. Kaya ngayon, binabahagi ko sa inyo. Ayun, at sabi niya nga, reflections on you rather than on us and the dear channel who took down this information. Yeah, so next, this is the truth. Ito yung totoo. Judgment is the biggest crime that can be committed against yourself and against others. Yun pala yung pinaka-biggest crime eh. Yung manghusga ka. Kasi tuwing ikaw ay nanghuhusga sa iba, hinusgahan mo na rin ang sarili mo. Whatever the judgment
You are judging against yourself in the sense that you disconnect from spiritual communication. So, ibig sabihin, every time na ikaw ang nagja-judge, kahit anong klaseng judgment man yan, ang sabihin mo, hindi naman talaga ako may gumawa nun sila eh. Anong pinagsasabi nito? Nakakainis kasi talaga sila. Kasi totoo lang, sarili mo lang talaga lahat yun. So, ibig sabihin, pag nagiging ganun ka, you are disconnected po sa sinasabing spiritual communication. You disconnect from the flow of abundance and love. Disconnected ka sa sinasabing abundance. Nagmamanifest ka ba ng abundance? So, disconnected ka once nagja-judge ka sa iba. Hinuhusga mong iba. At disconnected ka rin sa love. You think you're love, pero nanghusga ka, then that's not love. Sabihin, kaya ko lang ginawa to kasi mahal ko siya. Kailangan ko siyang pigilan kasi ganito siya eh. Wala talaga siyang alam. So, you're disconnected. Hinuhusga mo sila. Ngayon, that which you call God. Disconnected ka rin sa sinasabing Panginoon. The benevolent force that guides the universe and that guides the teachings and the processes that illuminate, help, and assist beings on their way to the higher realms. Ibig sabihin, hindi lang si God, but also yung mga magagandang force, benevolent, mga kabutihan na force, na nag-guide sa mundong ito. Hindi lang naman si Jesus Christ. May mga sinasabi pa mga benevolent aliens or so forth, higher spiritual, or sabihin natin spirit guide or angels, kung sino man. Marami yan sila. Nandiyan. So once na ikaw ay nanguhusga, nang-judge ka, disconnected ka sa kanila. Okay? So the reason I am here is to take advantage of the clarity of this channel. So, tinitake ni Jesus Christ ang advantage para magkaroon ng clarity. Kahit ako ito, nagkaroon tayo ng clarity dito. Actually, ikli lang nito pero haba na nang mahaba na yung naibabahagi ko sa inyo. So, of the liberalism and now pervades your culture. And of the technical developments that allow this information to be disseminated to millions of beings around the planet. Hindi ko mapaliwanag, malalim. Sabi dito yun nga, yung reason na kaya siya nandito ay to take advantage ng clarity ng channel na ito pagdating sa liberalism na ngayon ay nagpa-pervade sa culture. Pervade. Pa-search na lang po yung meaning. And the technical development, the technical development na nag-aalaw ng information para ma-disseminated. Parang ano ba? Disseminated, parang ma-spread, of millions of beings around the planet dito sa mundong ito. Actually, marami na dito nakabasa nito, marami na nakapanood ng mga vlogs niya ni Tina Louise Spalding. Kaya for sure, maraming nakakalam nito. Pero pansin ko sa mga Filipino, parang wala pa masyado eh. Wala masyado nagbibigay ng information eh. Wala nga rin Facebook group eh. Actually, gumawa na ako pero hindi ko pa siya inaayos. Anyway, now is the time to set up and learn the true teachings. Oras daw guys ito na yung oras. Pinapanood ba ito? Ito na yung oras para mag-set up tayo ng totoong teachings of the one we call Jesus. Ayos na. So, this one you call the Christ and to truly understand what my life meant, what I was here to accomplish, and why I live the life I did. So, ipapaliwanag niya dito kung ano ba talaga ibig sabihin na naging buhay niya, ano ba ang na-accomplish niya, at bakit siya nabuhay sa mundong ito, or why I live the life. I mean, kung bakit siya nabuhay sa, bakit siya nabuhay sa buhay, ganun na. Bakit niya piniling mabuhay o magkaroon ng buhay dito sa mundong ito? Ba't niya ginawa yan? I talk about the truth of my birth. Yun na. Ayan na. Yung totoo. May 3 hari pang dumalaw. Tama ba? Maria lyrics ko. Diba? Nung pinanganak nga daw, di ba kanta yan? Na may 3 haring dumalaw. Totoo ba yun? Yan. So, I talk about the truth of my birth and the truth of my life. Yan. Sasabihin niya dito lahat. I cover some stories that are recounted in the Bible. Ano ibig sabihin recounted? Na hindi na count? Yan ba? Hindi na banggit? I don't know. Pa-search na, pa-comment na lang po sa baba. Recounted in the Bible and tell you the true story of those events.
Ay, hindi. So, ibig sabihin, yung mga nabanggit sa Biblia na nakalagay doon at sasabihin niya kung ano talaga ang totoong nangyari base sa story na nakasulat doon. Ayun. Okay? Sa mga events na yun. I describe some of my personal traits. Ayun, maganda. Malalaman natin kung ano ba yung traits niya noon. Yung human traits niya. At i-define niya kung sino ba talaga siya noon. Ano ba siya noon na nag-umpisa? Sino talaga siya and bakit ang mga ito ay dapat daw mangyari muna. Yun nga, why these things happen. You will be able to understand the truth. And you will begin to reconditioning. Ayun. So, sa pamamagitan o sa pagrinig nito, mag-uumpisa na ma-recondition yung ating sarili. This retooling of your mind. Yun, retooling. Yung magkaroon tayo ng panibagong tool sa ating isipan at sa ating mga paniniwala at mga naiisip. On this subject of my life. Yung meaning, and my purpose. For it is a long process. Yan. So, the story will begin the change. It will not make the change. Ulitin ko. Yung story daw ay magsisimula ng pagbabago. Pero, it will not make the change. Pero hindi ito magbibigay ng pagbabago. Yung storya ang simula ng pagbabago, pero hindi ito magbibigay ng pagbabago. Okay? Sa English ulit, the story will begin the change. It will not make the change. It will facilitate turning the key in the lock. Parang siya yung magiging susi pag inikot mo ng ganun. But you must open the door. So parang, ito nga, sige, sa ako papaliwan, babasahin ko muna. But you must open the door and walk through into a new realm that is open by this information. This is your responsibility. We can only bring you the message, this channel, and I. So, ibig sabihin, kaya nga sinabi, yung story ang mag-uumpisa ng pagbabago, pero hindi ito magbibigay ng pagbabago dahil ipa-facilitate yung parang sa susi lang. Itong binibigay ko sa information sa yung susi, yung key. Okay? Key. Dito sa isipan mo, nang gaganunin, pop. Tapos, iikutin. Ngunit, walang magbabago kung hindi mo siya binuksan. Hindi mo inopen. Inikot mo lang. Alam mo, ibig sabihin na, sinalpak mo lang, tapos inikot mo lang, hindi mo naman tinulak para buksan. So, walang magbabago kung gano'n yung mangyayari. Kasi, it is your responsibility. It's not mine. I'm just a messenger na nakaintindi nito at pinapaliwanag sa inyo na which is ginagawa ko kung anong sinabi dito. It's our responsibility and your responsibility na tanggapin ang information, na gamitin ang susing to, salpak dyan o kung saan man gusto isalpak para mabuksan, and then gamitin mo ang informasyon, tulak mo yung pinto para bumukas. Na dahil sabi nga dito, we can only bring you the message. Ang kaya lang gawin ni Jesucristo ay bigay sa atin ng mensahe sa pamamagitan ng channel at niya. We can only work together to transmit the information. But it is through your actions, sa action natin and sa transformation, that you will see a change in your world. A change in the subjective world that is manufactured from your beliefs, your thoughts, your feelings. Hanggang dito na lang muna, ang haba na eh. Doon pa lang, no? Wala pa nga tayo sa pinaka-start na lang eh. Wala pa nga sa pinaka-start, pero ang haba na nung naipaliwanag ko kasi dinadagdagan ko siya ng clarification para sa inyong lahat at para maintindihan natin. Huwag lang tayo magmadali. Isa-isahin lang natin. Yung magiging next vlog ay continuation nung last na sinabi ko pagdating dito na sinabi niyang we can only work together. Pwede lang natin itong pagtrabahuhin na tayong nagkakaisa tayong lahat together, no? Pagtrabahuhin natin to together. Ako, kayo, itong book na to, si Jesus Christ. Si Tina, gumawa ng book na to para matransmit ang information. But it is through your action. Yun nga eh, nasa action natin
tayong mag-action. Ito, inaksyonan ko. Gumawa ko ng vlog. Ang haba na, 54 minutes na. So, kailangan ko pang putol-putulin to. It's on me, through my action, to help you. And to help also yung mga kapwa nating Filipino at ibang tao na makakapanood dito. Para ma-transform kung anong gusto nating makita sa ating mundo. At para mapalitan, a change in the subjective world na kung saan na manufacture na ng ating mga paniniwala, ng ating isipan at ng ating nararamdaman sa book na to. Dito pala tayo, wala pang page, di pa tayo nag-upisa sa ano dito. Ayun, konti na lang ito, di ba? Hanggang dito. Teka, tapusin ko na kaya? No? Dito, tapusin ko na lang. So, konti na lang matatapos na. So, this book will free you from limitations. So, yung librong to, magbibigay sa atin ng free sa pag-limit natin sa ating sarili, lalo na sa conditioned mind. For there are many stories. Marami mga stories, tales about me that are not true. Marami naman talagang mga story tungkol kay Jesus Christ na hindi totoo. Nakakala natin totoo, pero actually hindi pala. Many punishment have been devised to discipline those who do not follow rules attributed to me, but that I never set. Ibig sabihin nun, maraming mga stories or mga tales na binibigyan pa ng mga punishment na sasabing paparusahan ka ng Diyos kung hindi ka sumunod o hindi mo na disiplina ang sarili mo base sa rules and regulations na binigay niya, na kung saan hindi naman niya iniset, hindi naman niya talaga sinet, hindi naman niya talaga sinasabi yun, never naman niya talaga sinabi yung ganun. Kaya many laws have been created. Kaya daming mga batas ang nagawa na kung saan hindi naman align sa kung ano talagang totoong itinuro niya sa mundong to. Marami daw mga institutions that you believe are good. Ayan, patay tayo dyan. Marami daw mga institutions na pinaniniwalaan natin na akala natin ay good. But were created. Ginawa daw. Grabe to lessen your spirit, and in fact were created to diminish your creative abilities. So, ibig sabihin, ginawa sila para malesen, ang iyong spirito. And in fact, siya na nagsabi, ginawa ito para ma-diminish, o sabihin natin mawala, o hindi mo magamit na maigi yung sinasabing creative abilities. Many of these decisions were based on erroneous information about me and what my life meant and what its purpose was. So maraming mga decision dito ay binase sa erroneous. Ibig sabihin erroneous na to? Information. Error? Parang ganun no? Mga error information tungkol kay Jesus Christ, kung ibig sabihin na naging buhay niya at kung ano naging purpose niya. Yun yung pagkakaintindi ko sa erroneous, no? Yung parang hindi siya align, yung parang hindi maayos na pagbibigay ng information para magkaroon ng decision tungkol sa kung anong buhay ba, ano bang ibig sabihin ng buhay na ginawa niya. Kasi maraming mga movies niya, di ba? Maraming mga and we think that's really good. And who knows? Right? Dito kasi, ito na yung totoo, direct to the point to. Hindi ito gawa ng isang tao, siya mismo ang nagsabi. Ibig sabihin, we're getting the first-hand information sa totoong nakaranas, nakakita, nakaisip, at talaga naranasan totoong buhay. Yan. So, the purpose of this book is to clarify, to tell the truth, and to share my energies. Ayun. Para ma-share niya ang energy niya dito sa book na to. So, yeah, takam-taka din ako kung bakit gagawin ko to sa inyo Kaya naisip ko kanina habang pinag-iisipan kung gagawin na to. Sabi ko siguro dati in my past life, tinuruan niya ako before, or isa ko sa mga disciples niya rin, or maaaring, or nakita ko lang siya, nakausap ko siya nung siya ay in journey. Tapos masaya ako na nakikinig sa kanyang mga story. Tapos sinadapt ko, ginawa ko, or maaaring in private way niya ako tinuruan in my previous life, tapos sa buhay ko talaga at yung bumabalik ko dito para ibahagi muli sa inyo to. Maaari, but I'm not really sure, maaaring iba pang storya, pero maaaring totoo din. Pero malalaman ko yan in time.
Ito na, continue tayo. Yun nga. To share my energies with you so that you can begin to transform of your mind. Para maumpisahan na natin, mabago ang ating pagbabago ng ating isipan. Therefore, the transformation of your heart and your world. Yan, para mabago yung, kung matransform natin yung ating puso at ang ating mundong ito. It is in the misteachings. Nasa misteachings po, yung maling pagturo that have been associated with my name. Na kung saan kasamang pangalan niya palagi sa maling pagtuturo. That much death and pain has been caused, and that much guilt and self-recrimination has been expressed. That was not my purpose. That was not my lesson. So, hindi lesson ni Jesus Christ at hindi niya rin purpose na magbigay ng misteaching. Lalo na pagdating sa mga kamatayan o patayan at pain, mga malasakit at sacrifices. Malalaman niya. Sabi niya dito, I came to live a life and express love. Pumunta siya dito, ay teka lang, bago ko tuloy ito, naalala ko lang kasi dati, back then, nung ako ay nag-work pa sa Pilipinas, sa Tengsay, meron akong nakilalang isang member na, hindi ko na babanggitin anong pangalan niya, Jewish daw siya, something like that. And then meron silang paniniwala na babalik daw si Jesucristo. And then, pagbalik nyo dito, makikipaglaban daw sila. At siya ay handa daw lagi na bumalik o para tawagin daw sila doon na sa Jew upang makipaglaban at harapin, upang mapuksa yata o something na para maitama yung mga bagay-bagay na mga naging mali. Something like that. Basta willing sila makipaglaban. Yan ang sabi niya. Pati dito, sinasabi nga ni Jesucristo na pumunta siya sa mundong ito para express ang love. So, do you think that this expression of love? Kaya takang-taka ako nung sinasabi niya yan. Ganun ba talaga? Yung ba talaga ang hangad ni Jesucristo? Is yung gumante, mag-revenge, makipag-war? Hindi. It's to express yung love. To express creativity. Express yung creativity. Kung na ikaw rin. Malaman mo kung gaano ka-creative. And my own individuality. Yung pagiging pagkatao niya. As an individual. And to encourage all of you to do the same. So, yun palang hangad niya. Hindi to war. Hindi to revenge. Hindi yung magbigay ng pain. O magbigay ng, alam mo yung patayan, gano'n. Hindi kundi, ma-express niya ang pagmamahal, ang pagiging creativity, yung individuality niya. At i-encourage tayo na gawin din natin yun. Yan. So, yung pangalan niya, my name has been used in vain. Ibig sabihin, sa mga kamalian, yung mga walang saysay, talaga puro kasinungalingan. Mga hindi magaganda. My name has been used for other purpose. So, ginamit ang kanyang pangalan sa ibang rason. And it is for this clarification, para sa clarification na ito, that I arrive now with assistance from the other non-physical beings na kung saan nagbigay ng way for this communication to take place. Actually, yung binabanggit niya dito ay yung another spiritual guide ni Tina Louise Spalding. Bago kasi si Jesus Christ pumasok kay Tina Louise, pumasok muna yung spirit guide niya na si Ananda, which is siya nagsulat ng book na to. Yung sinabi ko nung last time, yung Making Love to God. Yan. So, si Ananda nagsulat. So, si Ananda ang tumulong para magkaroon din ng way na pumasok si Jesus Christ kay Tina Louise. At ngayon ito, nababanggit ko na sa inyo. Yan. Kumbaga siya ang tumulong para magkaroon ng clarification at magkaroon ng clarification sa channel sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga interferences. Ngayon nga, kasi parang radyo, diba? Kailangan mo kasi hanapin yung tamang signal para makuha mo yung magandang tunog. Ganun din sa mga cellphone natin, di ba naghanap tayo ng signal? Kung walang signal, di tayo makapag-send ng information, di na makaka-receive ng tamang information. So ngayon, from its ability to speak my words, kaya ito, napapakinggan nyo ngayon sa akin, dahil nga nasulat dito sa book na to, and offer up my energies so that you might engage with them. Yan. So discuss things with me and talk these matters over with me in person. Kasi marami na rin siyang ginawa, si Tina Louise Spalding, bago siya magsulat ng book.
meron akong mga video na panood niya na kung saan may mga taong nandyan nakapaligid, nag-ask ng questions. So directly, swerte nga ang galing yun, no? Nakakausap na nila si Jesus Christ directly at na-ask talaga nila in the presence, face to face. Yung ganon. Gamit ang katawan ni Tina Louise Spalding. Galing talaga, ang galing. Yan. So this is going to be part of our journey. Part of your journey, part of our journey din daw, will be dialoguing with me and talking about what I truly experienced. Yan. So dito ipapaliwanag niya kung ano talaga ang totoong nangyari sa kanya. Come to this book with no judgment. O pumunta tayo dito sa librong to na walang panghusga. At sa mga tao na nanonood dito, panoorin po natin to nang wala ding panghusga. Ngunit, if you cannot come to this book without judgment, ngunit, sasabihin ko rin, kung hindi nyo kayang pumunta sa video na ito nang walang panghusga, put it aside until you have disciplined your mind. So, ang book na ito daw, kung ikaw ay lagi punong-puno ng panghusga, eh huwag mo munang basahin. Put it aside lang. Hanggang sa madisiplina mo ang iyong isipan. Ganun din sa video na ito, huwag nyo munang ipatuloy. Stop nyo muna to, set aside nyo lang. At kung nadisiplina nyo ng isipan nyo, sa kanya nilang panoorin muli ito. Kasi kailangan mo daw madisiplin yung mind mo to be at peace. So, ibig sabihin, ganun din itong video na ito. Bago nyo talaga maintindihan to, your mind is supposed to be at peace. For you will not hear the words if your mind is aligned with that criticism and judgment and unloving thoughts. Yan, again. So, itong book, sinasabi nga na huwag mo munang basahin to kung puno-puno ka ng panghusga kasi hindi mo na disiplina ang isipan mo ng maigi with peace. Kasi nga, kung walang peace yung isipan mo, hindi mo maiintindihan eh. Hindi mo maririnig eh. Hindi mo ma-appreciate. Hindi mo mananamnam ang bawat salita na nakasulat sa book na ito. Ganoon na rin sa pinapaliwanag ko sa inyo dito. Hindi nyo siya mag-gets. Inaantok ka na. Hindi ka gising. Wala kang gana. Ha? Ano ba sinasabi nito? Yun yung mangyayari sa inyo kasi nga your mind is not disciplined. So, kailangan mo muna disiplinahin na maiging isipan mo. At peace. Peacefully. Yan. So, the words will fall on deaf ears. Ibig sabihin, lahat ng mga salitang sinasabi dito ay parang malalaglag na lang o parang walang kwenta sa mga bingi. Deaf ears. Di nakakarinig. And you will not be able to integrate them into your mind. Dahil hindi mo siya marinig, hindi mo siya ma-integrate or ma-analyze o maipasok sa iyong isipan. So, you are reading these pages with judgment. So, kung babasahin mo ito ng ang mga pages na may judgment, hatred, tapos self-righteousness, dyan sa puso mo, we say, put it down. So, yun. So, huwag niyong basahin to kung meron kayong judgment, hatred, and self-righteousness. Judgment, panghusga, hatred, may pagkasuklam, parang ano may parang hinanakit. Ayun, may hinanakit at self-righteousness. Ibig sabihin, ikaw ang tama. Ikaw lagi ang tama. Nakikita mo na dapat ikaw ay laging tama at wala kang mali. Diyan sa puso mo. Kaya sabi nila, sabi ni Jesus Christ, put it down. Ito rin, video ko. Stop it. Kung may tuloy, pause, close. Bala na panoorin mo, mga something na magbibigay sa'yo ng kaligayahan or entertainment muna. Yan, nasa sa'yo. Depende. No? Kung pipiliin mo yan. Anyway, yun nga, you are not ready to read these words. Hindi rin kayo ready na mapakinggan itong words na sinasabi ko sa inyo. And you are not ready to hear these words. So, yun. Hindi lang read, but hear. Sinabi ko naman, ulit dito kasi sa video ko, you're not ready to hear yung words na sinasabi ko. Binabanggit ko ngayon dito. For it is the peaceful, ito yung pinaka-peaceful, kind heart, the quiet mind, that knowledge can penetrate. Yun, ganda no? Kasi itong book na to, ang words dito, ang words, ay peaceful, mabuting puso, at tahimik na isipan na knowledge na kayang mag-penetrate. So, kung ikaw kasi is peaceful, mapagmahal ka, mabait ka, kaya nito mag-penetrate sa'yo. Maintindihan mo talaga siya. Penetrate, talagang mapapasok niya. Yan, sa pagkatao mo. Yan. So,
hindi kasi kayang i-penetrate. It cannot penetrate through the battle armor of the ego and the narrow focus of the conditioned mind. Hindi kaya i-penetrate nung peace, kind heart, quiet mind, knowledge, yung taong egotistical, yung taong merong battle armor, naka-armor, may armor sa ulo. Ito yung mga taong narrow, makitid ang isip at nakondisyon ang isipan. So, hindi yung mapipenetrate. Walang kwenta to. Wala rin kwenta tong video yung ginagawa ko sa kanila. Kaya di nila ito mapapanood. Kung napanood man, for sure, na-stop na nila. No? Haba ka ng oras eh. Nakakalang oras na. O ito, nakakaisang oras na. Hindi ko alam kung abot mo talagang isang oras to pag na-edit ko na siya. Yan. So, if you are able to continue reading, if you feel excited about sa mga material and open in your heart and in your mind para marinig kung ano ang sasabihin dito sa particle form na to, then we look forward to sharing these many pages and these many stories with you. So kung open ka naman, why not? So for sure, ganoon din, open akong ibahagi sa inyo to. Open naman si Jesus Christ na i-open lahat sa atin eh. Yung mga information. At they're looking forward na i-share talaga ito sa atin. At masaya sila. We are happy that you are with us. At syempre ako, masaya ako kasi nandito kayo nanonood. Ito, umabot kayo nga dito, no? Almost mag-isang oras na. Umaring lagpas ang oras na tong vlog ko. There is much information contained within these pages. Maraming information na nakalagay dito. And there are many tales, my excursions into this physical world. There are also paragraphs about how things work. Yes. May mga paragraphs nila dito kung paano umuubra isang bagay at kung bakit sila nag-work in that way. These sections have wider margins and are set off by subheads with introduced lessons. So, nakita ko may mga parang, yung naka-bold na naka-title, bold siya. Yan. So, yung sinasabi niya ano dito, subheads na nag-introduce tungkol sa lessons. Kung maghahabang nagkikwento kasi siya nung mga story niya, nilalagyan niya yung parang another subheads na nag-introduce ng panibagong lesson. Yan. Na nagre-remind and special topics Jesus would like us to take note. Na yun, na babanggitin niya na take down note natin. Yan. Which is, na-take down note ko sa ginagawa ko na talaga din yung iba. At naintindihan ko na, ganun pala yun. Di ba nagturo ko law of attraction? May kulang pa pala dun. Anyway, yun nga, as a whole, this is a wonderful blend of story information and structural ideas that will assist you in more fully living your life and understanding the history of your religious structures so that you may create a free and self-expressive life on your own. So ito yung magiging magandang blend, no? Parang paghalo ng story at mga impormasyon at yung structured, yung parang ano ba, structural ideas daw eh, yung structure, and then mag-assess ito sa atin para mabuhay tayo ng buo na kung saan nauunawaan natin ang history ng ating religious structure at makagawa tayo, may create yung free, yung malaya na self-expressive sa buhay na gusto natin, na connected tayo sa may kapal in all ways without the need of intermediaries. Ibig sabihin, yung kaya nating mabuhay. Pag napakinggan natin yung information dito na itinuturo, kaya kasi nating mabuhay na wala tayong inasahan na iba. Na hindi mo na kailangan makinig pa sa mga sinasabi ng, I'm sorry for the word, but ito yung naisip ko eh, yung like mga pare, o kung sino man ang parang minister, or kung sino man na dapat ay sila lang ang pakinggan kasi sila yung tama. No, hindi na. Kumbaga, kahit wala nga daw intermediaries, rules, or regulations that have nothing to do with the teachings of truth. Narinig nyo na? So yun, walang intermediaries, yung parang nagpapagitna. Yan. Walang rules, walang regulations, na wala namang connect, wala namang pakis sa sinasabing teachings ng katotohanan. So there are beings who will look at this production and claim that it is far too casual and far too non-divine. So may mga tao din na makakapanood na sasabihin na hindi ito divine, blasphemy to, kalokohan to, in its presentation. Ganun din sa book na to, sasabihin din nila yun. And I would not speak this way.
which is hindi naman magsasabi si Jesus Christ ng ganon, that I would have an accent, na meron daw siyang accent, and I would speak a different language. Yeah, so makisabihin kasi nila si Jesus Christ is merong accent niya na dapat ibang langwahe ang gamit niya. Jewish kasi siya, right? But these are the small thoughts of the ego. Oh, so si ego pala yun. So yung mga small thoughts ni ego. The transmission of information through consciousness does not require language. Ayos pala sabi. So ibig sabihin, yung transmission ng information sa pamamagitan ng consciousness ay hindi daw require ang language. So if ever na nagawa ko na kaya kong maging channel with Jesus Christ, ibig sabihin, ang magiging paliwanag niya ay Tagalog din. Astig. Ayos yun ah. Kasi like kong iniisip, marunong ba si Jesus Christ mag-Tagalog? so, yun. Ito na, lumabas yung sagot. Ibig sabihin, hindi require ang lingwahe. Okay? Anyway, it does not require anything that is normally required within your three-dimensional world in terms of communication. Well, kasi, di ba Jewish naman talaga siya? And yung sinaniba niya kasi si Stella Louise Spalding, taga-Canada siya, so English. So, ibig sabihin ng bawat information from the spiritual world, pag pumapasok dito o bago ilabas sa boses ni Tina, tinatranslate muna sa lahat ng mga languages or information na alam ni Jesus Christ. Na alam ni Tina. Na dun binabase din sa mga images na nakita or mga terminologies na ginagamit ni Tina. Since nung siya maliit pa. Na hanggang ngayon na ginagamit niya. So, ganun din ang mangyayari sa akin. Kung ano man ang mga informasyon na alam ko, kaya mas lalo ko pang papataasin yung aking vocabulary para kung ano man ang mga words na minsan kasi hindi kaya ipaliwanag. Or sabi nga, it's yung may mga words kasi sa spiritual world na hindi halos kaya ipaliwanag dito sa mundong to. But through expression lang. Express lang. Parang love. Di ba minsan pag nagmamahal ka ng isang tao, hindi mo ma-express kung anong gusto mong sabihin sa kanya basta mahal mo lang siya. Yan, parang ganun. Anyway, it is done by thought only. Language and dialect and the source of things merely interfere with communication. Oh, yun, di ba? So, yung sa conversation with God, kung i-connect ko to, sabi nga, ang lowest form of communication ay words. Kaya sinabi dito na yung language and dialect and this source of things merely interfere with communication. Kasi yung words is the lowest form of communication talaga. Dahil marami siyang meaning eh. As in, ang dami. Halimbawa, sa Japanese, no? Yung word na hana. Pag sinabing hana, yan ba ilong o bulaklak? Dalawa, kahit sa English, ang daming mga words na parang nakakalito. Iba yung pagkakaintindi mo, ibang pagkakaintindi ko. Kasi pag sinerge mo sa dictionary, minsan 3, 4 ang meaning niya. So, malilito ah. Kaya ito yung lowest form of communication. Anyway, when you are in the non-physical, sinasabi kong spiritual world, yung communication is very easy. Napakadali daw. Through the thought process and into the mind that is open to it. Ganun pala yun. So, kung the more na open ang isipan ko, ang isipan nyo, sa non-physical o sa spiritual world, mas mabilis pala yung communication. This particular situation offer us an opportunity to speak. So, kung ganun tayo, magkakaroon ng opportunity or situation o nagbibigay sa kanila ng opportunity para sila ay makakonect sa atin at para tayo kanilang makausap. Casually. About who I am and what I did. Kumbaga, yung nangyari kasi kay Tina, yun nga, dahil sa ginawa niya yun, nagkaroon ng openness si Tina sa kanyang isipan para makapasok si Jesus Christ sa katawan niya at ngayon, pwede siya makipag-usap casually. At ngayon, nandito siya, ito, nasulat to, at gumagawa pa sila ng mga podcast and YouTube videos as well. Yan. It gives us the opportunity to allow the truth of my life as an ordinary human being to come through in the descriptions I give of the events and the people and the places I visited during my lifetime. Yan. So the lifetime is not as significant as you think. Kumbaga, yung lifetime naman ay hindi daw talaga asing ganun ka-importante as you think. You have in your society, dito sa society natin, made it very important thing. Totoo, talagang inimplementa kasi ng todo sa atin na napaka-importanting maintindihan natin kung anong sakripisyo na ginawa ni Jesucristo. Naintindihan, basta marami kasing madiin na binigay sa atin. Nakalimutan ko na kung yung mga yan, but buti na nakalimutan ko na siya. Anyway, dati marami akong ganyan. Made it very important thing
You have made it a very important storyline. O ayan, binibigyan natin ng matinding halaga yung storyline na binahagi sa atin ng culture's development. And it is interwoven through all of your institutions. Na kung saan, interwoven, kumbaga, pinasok din naman ng ating mga institutions. Parang din talagang minaniobra. Pinasok nila, tapos may mga binago sila. It is interwoven throughout all of your beliefs about many different subjects. Ayan, di ba? Minaniobra para gumawa ng iba't ibang klase at maraming klaseng subjects. So, it is very important to unravel the story. Ibig sabihin, napaka-importante na maisiwalat o mabuksan ang totoong story from your culture. No? And this is what this book is about. Ayan. So, may sisiwalat din kung ano ba talaga nangyari sa culture natin, masasabi ang katotohanan, and kung para saan ba itong book na to. So we are transmitting the true life so you can begin to see that many of the stories that your institutions tell you are efforts to control. Oh, yun na. Na lahat ng mga stories ng ating institutions na mga itinuturo sa atin, ang sinasabi pala nun sa atin is really about, or yung ino-offer o ibinabahagi pala nun sa atin ay control, repress, to organize, and to intimidate. Para makontrol tayo, ma-repress, ma-organize tayo, at siyempre ma-intimidate. Ma-organize base sa gusto nila, at ma-intimidate tayo. My life was not what they say it was. Si Jesus Christ na nagsabi, ang buhay ko ay hindi sa kung ano ang sinabi nila. And I was not what they say I was. At hindi ako kung ano ang sinasabi nila. This is why I am engaging in this format. Kaya dito niya idinaan sa format na ito in a casual, conversational way. Kaya yung vlog ko ginawa ko rin in a conversational way, or binababaan ko yung vocabulary as much as possible kasi gusto ko siyang i-level sa lahat ng klaseng tao. Na para kung sino man nakakapanood nito ay maintindihan talaga nila, magigets nila. Kung hindi man, so ang kailangan nilang ulitin, ang kailangan nilang gawin, ulit-ulitin lang ang video na ito na panoorin para mas maintindihan nila kung ano yung mga words na hindi agad nila nag-gets. Yan. So, people will note that I am speaking ordinary words. So, kasi may mga tao na mga esoteric, tulad binanggit ko kanina, na kailangan malalalim ang words, kakaiba, yung parang hindi maintindihan ng ibang tao para magmukhang sila lang yung parang nakakataas. May mga ganun kasi na sila lang nagkakaintindihan. No, so dito ginawa ni Jesus Christ as conversational way. Yan. At ang mga taong nakakaisip na dapat esoteric yung sinasabi, sabihin nila na ay ordinary lang ng mga words na sinasabi ni Jesus Christ dito, maaaring hindi ito totoo. So papasok ulit tayo dun sa judgmental. Kung ganun man sila, klaro na kayo na nanonood dito. So there are no choir singing. Wala pa mga choir singing in the background. I am ordinary consciousness for a little more elevated. So wala lang mga choir dito na magsising, kakanta, no? But kundi, sa background niya, but kundi isa lamang siyang ordinary ngayon dito as consciousness. Ngunit, a little more elevated than us. Okay? Pero equal tayo sa kanya. He just elevated, do a lot of stuffs. Anyway, the time is right. Okay, luto na ang oras sa prutas, no? The need of spiritual revolution is here. The foundations block have been set in your New Age philosophies. But it is time to deconstruct the old structures. Oras na para mabuwag, no? Yung mga lumang struktura na nakep, no? Na nakep you, na kung saan kept you in prison, na kung saan nahawakan tayo sa ating prisuhan. Kung akala mo wala ka sa prisuhan mo ngayon o hindi ka nakakulong, yun lang akala natin. But dito, yun nga, i-deconstruct, ibubuwagin, tatanggalin yung mga old structures, yung mga lumang struktura na it makes you feel like na parang ikaw ay nakakulong sa ulit-ulit na ginagawa mo for so long. It is time to take down the walls, brick by brick, that have been hidden your vision from the freedom and joy that is yours to express. Ngayon, tayo na rin daw to take down the barbed wire of judgment. Yung mga wires natin ng judgment, oras na para tanggalin yan, and narrow-mindedness
that many religions have erected to keep you contained within the concentration camp of your own mind, limited by false rules and false doctrines that do not convey the truth. I am pleased to be communicating with you once again. Sabi Jesus Christ nga, siya ay pleased, or sabi natin masaya o kinagagalak niya na makipag-communicate siya sa atin once again. I am the one you call Jesus. I am the one who was referred to be as the Son of God, but I am not more the Son God than you. Na sinasabing si Jesus ang the Son of God? No. Sinasabi niya na I am not more the Son God than you. Sa madaling salita, hindi lang siya ang Son of God, but ikaw din ngayon na nanonood dito. Tayo ay ang anak ng Diyos. You are too. Yan, nakalagay dito. You are all the sons and the daughters of God. And we are all equal. Some are just further along the road. Ayun. So, ito yung ibig kong sabihin kanina na si Jesus Christ is a little bit more elevated. Kasi nga, he or she, so nasa spiritual na kasi, wala nang agenda dyan is further along the road. That is all. Yun yung pinagkaiba. Yung mga taong mas angat na sa atin, mas nauuna na, at nandito tayo ngayon, papunta tayo doon. Papunta tayo sa kung nasaan sila ngayon. We often turn back to grasp the hand of somebody. So, lagi daw silang lumilingon sa likod para hawakan ang kamay ng iba who is sitting on the side, tired and disillusioned. So, lagi silang tumitingin sa likod, tutulungan yung mga taong napapagod, disillusion, di na magandang mga naiisip. Yung mga nalilito, o mga nasasaktan, kung ano-ano man. This is our purpose. Ang purpose is to assist each other along the road to awakening. Ayun, natapos na rin. Grabe, isang oras, kalahating oras din ako. Ano, dito. So, ito siya. Ang sunod na topic ay magiging tungkol sa a clarification of terms. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat dahil pinanood nyo hanggang dito itong shinare ko sa inyo sa book na to. I hope na meron kayo natutunan at naintindihan. So kung ano man ang inyong mga thoughts, ano sa palagay nyo, what do you think? Comment down below lang po. Let me know kung ano mga matutunan nyo, ano yung mga sabihin nating additional nyo base sa mga pinaliwanag ko at base sa nabasa ko. Tulungan nyo rin po kasi minsan may mga English talaga na hindi ko siya matagalog kasi nga malalim. But kailangan ko pa siya i-research. But at some point, bago ko naman talaga kasi umpisa yung pagbablog ko, ni-research ko naman yung mga ibang meaning na alam ko na sa Tagalog. Kaya napapaliwanag ko siya at i-connect ko. Pero kung meron pa kayong ibang mga other ways or other information na alam na mas maganda para mas maging malinaw, lalo na sa mga nanonood, ay i-comment nyo na lang po down below para mabasa nila ito. So yun guys, maraming salamat. Once again, si Sir G. Sir, na masaya po ako dahil nagawa ko na rin siya finally. Itong vlog na ito, itong pag-share ko dito, matagal bago ko talaga siya gawin. At ngayon, ready na ako. Kung hindi man agad ako gawa ng panibago or next vlog kasi mahaba to at meron akong mga priorities na ginagawa dito pa sa Canada, like yung assignments ko and projects ko sa school. Of course, may part-time job din ako. Ulitin nyo lang muna o ulitin nyo lang muli itong video nito. Yun guys, once again, maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you po sa next vlog. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan?